Sa mataong lungsod ng London kung saan nakatira ang maraming maharlika, mayroong isang babaeng may puting buhok na nagngangalang Wisteria, na nagmamakaawa sa mga maharlika na dumaraan na bigyan siya ng pera. Ang taong nakatayo sa tabi niya ay ang pari. Gabi-gabi, kung hindi siya kumikita ng araw na iyon, papagalitan at bubugbugin siya nito. Malungkot lamang na kinakain ni Wisteria ang inaamag na tinapay. Bagamat napakahirap ng kanyang kasalukuyang buhay, hindi naman ito masyadong nakakabagot dahil tuwing gabi kapag 3 beses siyang kumakatok sa bintana ay may lalabas na demonyo. Ang kanyang pangalan ay Marbles. Nang makita ng pari na hindi pa rin siya natutulog, sinugod niya ito at binugbog, dahil kung hindi siya gigising ng maaga bukas, wala siyang makukuhang pera. Kahit demonyo si Marbles, naiinis siya nang makita ang kilos ng isang pari na gumagamit ng mga ulila para humingi ng pagkain. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Wisteria dahil binibigyan siya ng pari ng pagkain araw-araw. Isang buwan na ang nakalipas, si Marbles, dahil isang demonyo, ay hindi siya nakikita ng mga normal na tao. Inip na inip siya sa kanyang immortal na buhay bilang isang hindi nakikitang nilalang. Noong araw na iyon, nakita niya si Wisteria na humihingi ng pera sa mga maharlika at itinulak pababa. Iniisip ni Marbles kung tatanggapin na lang ba niya ang buhay na ganito, binibigkas niya yon. Gaya ng dati, walang nakakakita sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napaharap sa kanya si Wisteria at namumutla at pawis na pawis. Nang gabing iyon, nang pumunta siya sa kinaroroonan ni Wisteria, nag-aalala siya na kunin nito ang kanyang kaluluwa. Pero sa totoo lang, curious lang si Marbles dahil nakikita siya nito. Mula sa araw na iyon, araw-araw, inaabangan niya ang gabi para makapagkwento ito sa kanya. Sa isang lugar sa London, inatake ng demonyo ang isang batang lalaki na nagngangalang Snow. Isa siyang demon slayer kaya madali niyang naiwasan ang pag-atake at binaril ito, na napatay. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan siya sa kanyang mga nakatataas upang matuntan ang isang mataas na antas ng demonyo. Habang nagkukwento kay Wisteria, si Marbles ay nagbagong anyo. Sa pormang ito, makikita siya ng mga tao, ngunit hindi niya ito gusto dahil maraming babae ang mai-inlove sa kanya. Kinaumagahan, habang kumakain si Wisteria, ipinahayag ng pari na malapit na siyang ipagbili sa isang maharlika. Sa gabi, nanginginig si Wisteria at naalala ang kanyang kapatid, ipinagbili siya sa isang maharlika. Simula noon, hindi na nakapag-ugnayan ang dalawa. Hiniling niya kay Marbles na tulungan siyang makatakas sa lugar na ito, ngunit tumanggi siya, dahil kung gusto niyang humingi ng tulong sa isang demonyo, kailangan niyang magbayad ng katumbas na halaga. Handang ibayad ni Wisteria ang kanyang kaluluwa, ngunit tumanggi pa rin siya. Gusto talaga ng mga demonyo na kumuha ng mga kaluluwa ng tao para makabawi sa kanilang buhay, ngunit si Marbles ay isang immortal na demonyo na gumagala kung saan-saan at hindi nangangailangan ng mga kaluluwa ng tao. Nawalan ng pag-asa si Wisteria. Kinabukasan, nagpalit siya ng damit at sumakay sa karwahe para umalis. Pinagmasdan ni Marbles ang buong proseso nang walang anumang emosyon. Nang hapon na iyon, nakita ni Marbles ang Knight of the Cross Sword na sinusubukang pumasok sa bahay ng pari. Dinala si Wisteria sa bahay ng maharlika. Simula ngayon, magiging anak na niya ito. Pagkatapos ay dinala siya nito sa kanyang silid, ngunit nang buksan niya ang pinto, natakot si Wisteria dahil ang loob ay puno ng mga instrumento sa pagpapahirap. Binugbog ni Snow ang pari at nais niyang ibunyag ang kinaroroonan ng demonyo dahil sinundan niya ang bakas ng demonyo at natagpuan niya ito dito. Sinabi ng pari na mayroong isang babaeng maputi ang buhok na buong araw na kinakausap ang sarili, ngunit ngayon ay ipinagbili siya sa isang maharlika na mahilig magpahirap sa mga bata. Tumayo si Marbles sa bubong at narinig ang lahat, pagkatapos ay nagalit at naglabas ng malaking demonic aura. Ang aparatong pagsukat ng enerhiya ng demonyo ni Snow ay nawawala ng kontrol. Samantala, si Wisteria ay nakaramdam ng takot at tumakbo palayo, ngunit siya ay natapilok at nahuli niya. Maglalagay na sana siya ng ilang galos sa mukha niya nang sumulpot si Marbles. Nagtapon siya ng isang bag ng ginto para bilhin muli si Wisteria. Bigla, sa sandaling ito, nagsimulang mag-crack ang kanyang katawan. Kinagat ni Wisteria ang maharlika at tumakbo palapit kay Marbles. Nang makitang gustong habulin ng maharlika, ginamit ni Marbles ang kanyang buhok para itapon ang maharlika. Sinabi niya kay Wisteria na ang kanyang buhay ay napaka-boring noon, ngunit ang pakikipag-usap sa kanya araw-araw ay hindi masama. Sa oras na ito, lumitaw ang isang dark demon. Nakipagkasundo pala ang maharlika sa demonyo. Naglunsad ito ng mga tentacles na umatake kay Marbles, na ikinasugat niya. Alam ni Marbles na imposibleng lumaban sa ganitong anyo. Tumakbo si Wisteria sa harap ni Marbles at sinabing ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya ay ang kanyang mga mata. Ginamit niya ito para pumirma ng kontrata sa kanya. Isang malaking pinagkukunan ng enerhiya ang inilipat sa katawan ni Marbles.
Nataranta ang maitim na demonyo nang makita niya ang tunay na anyo ni Marbles, na isa sa 13 Calamite ng Wasteland. Nag-fire spell si Marbles para sirain ang Dark Demon at saka dinala sa labas ang bulag na si Wisteria. Pagkaalis nilang dalawa, at si Snow ay nagtungo upang tanungin ang demonyo, wala siyang natanggap na anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Kinaumagahan, binigyan ni Marbles si Wisteria ng isang tungkod at dinala siya sa bahay ng isang taong nagbayad sa kanya noon. Sinabi niya kay Wisteria na maghanda sa paglilinis ng bahay, ngunit naalala niya na siya ay bulag, na pinilit itong maglinis ng mag-isa. Masigasig niyang nilinis ang bawat bagay, napakabilis, ang bahay ay kumikinang na malinis. Hindi tulad ng mga demonyo, ang mga tao ay kailangang kumain at uminom, kaya dinala ni Marbles si Wisteria sa bayan upang bumili ng pagkain. Bago iyon, dinala niya ito sa pamimili ng damit. Habang namimili ng damit si Wisteria, aksidente niyang nahawakan ang isang babae. Nagpakilala ang dalaga bilang si Diana, ang anak ng isang maharlika. Medyo na-curious siya dahil bulag si Wisteria at mag-isang naglalakad. Ipinaliwanag ni Wisteria na maya-maya ay babalik ang kasama niya. Niyaya siya ni Diana na mamili ng mga damit ng magkasama. Sinabihan niya ang kanyang bodyguard na umalis muna saglit. Sa labas, naglalakad si Marbles sa planong kunin si Wisteria. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang at nakita niya ang bodyguard na lumabas sa shop at nag-transform sa anyo ng isang demonyo. Magkakilala silang dalawa. Tulad ni Marbles, si Nebrius ay isa sa 13 Calamites ng Wasteland. Nang matapos ang dalawang babae sa pamimili at lumabas, nakita nilang naghihintay ang dalawa. Dinala ni Marbles si Wisteria sa isang restaurant para mananghalian. Medyo nag-aalala siya dahil natatakot siyang may masira siya. Naisip ni Marbles na tama, kaya diretsyong pinakain niya ito. Kahit medyo nahihiya, tinanggap pa rin niya. Iniisip ni Wisteria na mas masaya ang kumain ng magkasama. Noon, madalas silang magsalo ng kanyang kapatid sa pagkain. Kahit na tinapay lang, tuwang-tuwa pa rin siya. Sandaling nag-isip si Marbles, saka sumama sa kanya sa pagkain, kahit na hindi kailangan ng mga demonyo. Nang matapos siyang kumain ay masayang tumulo ang luha ni Wisteria dahil matagal na siyang hindi nakakasabay kumain. Sinabi niya sa kanya na pumirma siya ng isang kontrata sa kanya, kaya naroon siya upang alagaan siya hanggang sa mamatay ito. Noong araw na iyon, lumabas si Marbles at inisip ang sinabi ni Nebrius na kamakailan lamang ay brutal na pinaslang ang isa sa 13 Calamite, si Astaroth. Wala siyang kakilala na may sapat na kapangyarihan para patayin siya. Hindi sinasadyang dumaan si Snow at nakita niya na si Marbles ay kamukhang-kamukha ng maharlikang binanggit. Napagtanto din ito ni Marbles at pumasok sa isang kafe. Pumasok din si Snow at umupo sa iisang table. Diretsyong sabi niya na kapatid siya ni Wisteria. Sa oras na ito, dumating siya para iuwi siya. Natagpuan ni Marbles na ito ay isang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang buhok para itali ang mga kamay ni Snow at sinabihan siyang magkita sa kagubatan. Umuwi siya at sinabihan si Wisteria na lalabas siya at may darating na tutulong sa kanila. Nakita ni Snow na nabulag si Wisteria, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Direkta niyang isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan at nag-open fire kay Marbles, ngunit madaling nahuli ni Marbles ang bala. Tumayo si Wisteria para pigilan sila, ipinahayag na kung mag-aaway sila, magagalit siya dahil mahal niya silang dalawa. Iniisip ni Snow na niloloko siya ng demonyo para sa kanyang libangan. Sinabi ni Marbles na pumirma siya ng kontrata kay Wisteria, at ang kanyang mga mata ang sakripisyo. Nagulat si Snow dahil kung malaman ito ng mga Knights ng Sword Cross, papatayin din nila si Wisteria. Nagpasya siyang patayin si Marbles para tapusin ang kapahamakan na kontratang ito. Patuloy siyang nagpaputok, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Tumakbo si Snow sa kagubatan na nagpaplanong gumamit ng isang espesyal na bala na maaaring pumatay ng mga demonyo. Hindi na nakipagkompromiso si Marbles at ginamit niya ang fire magic para sunugin ang kagubatan. Maswerte si Snow na nakaiwas dito. Sa usok, tumalon siya at binaril si Marbles, habang lumilipad ang bala, tumatakbo si Wisteria patungo kay Marbles at nahulog sa landas ng bala. Hindi nag-atubili si Marbles na protektahan siya. Hindi makapaniwala si Snow na may demonyong nagpoprotekta sa mga tao. Nanginginig si Wisteria at sinabing sumugod siya dahil gusto niya itong makasama. Sa miserableng buhay na ito, tanging si Marbles lang ang nandoon para makipag-usap sa kanya. Nakiusap siya kay Snow na patawarin sila. Natarante siya at hindi alam ang gagawin kaya napasigaw siya. Kinabukasan, nagpasya si Snow na palayain ang dalawa at gumawa ng maling ulat sa commander. Pumayag siyang iwan si Wisteria sa pangangalaga ni Marbles. Sa gabi, sa isang kagubatan, isang babae ang tumatakbo palayo para sa isang bagay nang siya ay tumakbo sa isang lawa. Mula sa tubig, lumitaw ang isang napakalaking demonyo at nilamon siya.
Kinaumagahan, umalis sina Wisteria at Marbles sa London patungo sa isang mataong lungsod. Pagdating pa lang nila, isang misteryosong babae at ang kanyang demonyo ang sumusulpot sa kanila. Sinamantala ng munting demonyo ang kakayahan ng iba na hindi siya makita para kunin ang pera ni Marbles, ngunit mali ang napili niyang target. Gustong malaman ni Marbles kung sino ang gumawa ng kontrata dito dahil nagkaroon ng malaking problema si Wisteria kamakailan, kaya maaaring mayroong koneksyon ang taong iyon sa iba. Ang babaeng gumawa ng kontrata ay hindi na makatiis na manood sa kanyang demonyo na binubuli, kaya lumabas siya. Pinilit ni Marbles na humingi ng tawad ang dalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain kay Wisteria. Dinala sila ng batang babae sa isang maliit na restoran, ngunit walang dumating upang maghatid sa kanya. Inisip niya na alam ng lahat na magnanakaw siya, kaya hindi siya pinansin. Ibinigay niya kay Marbles ang kanyang wallet para makapag-order siya, ngunit may napansin siya. Kinagabihan, sinabi ni Marbles kay Wisteria na umalis sa lungsod na ito kinabukasan dahil maraming kaguluhan dito. Sa kasamaang palad, kinaumagahan ay biglang hindi makagalaw ang katawan ni Marbles dahil sa sobrang pag-transform nito sa kanyang anyo ng tao. Gusto ni Wisteria na magpahinga siya ng isang araw at kumakalam ang tiyan niya sa gutom. Sa sandaling ito, dumaan ang maliit na demonyong si Mori at Harriet. Tumawa si Harriet at niyaya si Wisteria na kumain kasama nila. Tahimik na tumanggi si Marbles ngunit patuloy na kumakalam ang tiyan ni Wisteria, na ikinahihiya niya. Kailangan niyang pumayag na pasamahin siya. Bago iyon, pinaalalahanan siya nito na bumalik ng maaga saka ginamit ang isang hibla ng buhok para itali sa daliri ni Wisteria. Maaari itong magbigay ng babala sa kanya kapag siya ay nasa panganib, kaya lumabas si Wisteria kasama si Harriet. Sabay silang lumabas at kumain. Sa hapon, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw sa tabi ng lawa. Sinabi ni Harriet kay Wisteria ang tungkol sa unang pagkakataon na nakilala niya si Mori. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, nabuhay siya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pera. Isang beses, habang nagnanakaw, may nakatuklas sa kanya at siya ay binugbog. Noong panahong iyon, desperado na siya at naiinip sa buhay na ito nang lumitaw si Mori. Simula noon, masaya na silang dalawa. Dahil dumidilim na, iuuwi na sana ni Harriet si Wisteria, pero gustong iwan ni Mori si Wisteria. Nang matapos siyang magsalita, lumitaw ang higanteng demonyo mula sa lawa, at ang buhok sa kamay ni Wisteria ay nagpadala ng babala kay Marbles. Inabot ng demonyo si Harriet nang umalangaw ang isang putok ng baril. Lumapit sina Kate at Takanami at nagpakilala bilang mga Knights ng Sword Cross. Pinaputukan ni Kate ang demonyo, pagkatapos ay tumalon si Takanami at pinutol ang ulo nito. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, gustong kunin ni Harriet si Wisteria, ngunit pinigilan siya ni Takanami. Pakiramdam niya ay mas maraming mahika si Wisteria kaysa sa isang normal na tao at naisip niyang isa itong demonyo, kaya binalak niya itong patayin. Biglang pinalibutan siya ng hangin, at lumitaw si Marbles. Ikinaway lang ni Marbles ang kanyang kamay at naging dahilan ng pagbagsak ng lupang kinatatayuan ni Kate. Sumugod si Takanami at hiniwa ang buhok ni Marbles na ikinatuwa niya. Hindi iyon sapat, sumalakay lamang si Marbles mula sa tagiliran, at naputol ang espada. Binaril ng sugatang Kate si Mori para pagbantaan na kapag hindi sila patatawarin ni Marbles, babarilan niya ang dalawang babae. Huminto si Marbles. Pagkaalis ng dalawang kabalyero, gusto ni Marbles na ipaliwanag ni Mori kung bakit gusto niyang saktan si Wisteria. Si Mori ay malubhang nasugatan at sinabi kay Harriet na dati niya itong niloko para makipagkontrata sa kanya. Pagkatapos niyang mamatay, kukunin niya ang kanyang kaluluwa. Ngunit pagkatapos mamuhay ng magkasama, minahal ni Mori si Harriet. Hanggang isang araw, dumaan sina Mori at Harriet sa lawa na ito nang lumitaw ang demonyo at pinatay si Harriet. Dahil ayon sa kontrata, ang kaluluwa ni Harriet ay kay Mori, kaya hindi nakuha ng demonyo ang kaluluwa ni Harriet. Napagtanto din ni Harriet na kamakailan lamang ay hindi siya nagugutom at ang kanyang pera ay hindi kailanman nawala ng laman, ngunit hindi niya sinisisi si Mori. Para patuloy na mabuhay si Mori, nilusaw niya ang kanyang katawan at nakipag-isa kay Mori para magamot ni Mori ang kanyang mga sugat. Niyakap ni Mori ang sombrero ni Harriet at napaluha. Pagkatapos ay nagpatuloy sina Wisteria at Marbles sa ibang lupain. Sa malamig na panahon, si Wisteria ay lubhang mahina. Nang marinig niya lang na malapit ang lugar na ito sa pamilya ng Blackbell ni Diana, nagliwanag ang mga mata niya at gusto niyang pumunta doon para maglaro, ngunit hindi pumayag si Marbles. Ayaw na niyang makita muli si Nebrius. Matapos lumakad ng kaunti, hindi na nakatagal si Wisteria at bumagsak. Hindi pa rin maintindihan ni Marbles ang nangyayari. Nang makita ang hinihingal nitong mukha, napagtanto niyang may kakaiba. Sa mansyon ni Diana, naramdaman ni Nebrius ang isang napakalakas na demonyo na papalapit.
Tumalon siya sa labas at nakita niya si Marbles na karga si Wisteria. Inakala ni Nebrius na dumating siya upang lumaban, ngunit nais ni Marbles na iligtas si Wisteria, na ikinagulat niya. Matapos suriin si Wisteria, pinagalitan ni Diana si Marbles sa pagdadala sa kanya sa napakalamig na panahon. Pinayuhan ni Nebrius si Marbles na alamin ang paraan ng pamumuhay ng mga tao pagkatapos makipagkontrata sa kanila. Sa ngayon, abala ang Sword Cross Headquarters. Bumalik na ang kanilang commander at isasagawa na ang panibagong misyon. Ipinaalam ng commander sa kanyang mga nasasakupan na kanilang lilinisin ang pamilya ng Black Bell. Ang pamilyang iyon ay may demonyong mas malakas kaysa sa demonyong hinuhuli nila noon, kaya sasali ang commander sa misyon na ito. Umayos si Wisteria at nagising. Tahimik na pinaalis ni Diana si Wisteria dahil sa ilang problema. Gustong malaman ni Wisteria kung bakit. Sinabi ni Diana na mahigit 350 taon na ang nakalilipas, ang mga ninuno ng kanyang pamilya ay gumawa ng kontrata sa isang demonyo, kaya ang susunod na anak at ang kanyang pamilya ay may kakayahang makakita ng mga demonyo. Ang kanyang pamilya ay naglilingkod sa maharlikang pamilya na may tungkuling makipag-ayos sa iba sa ngalan ng maharlikang pamilya. Dahil sa kakayahan ng kanyang pamilya na makakita ng mga demonyo, ang mga nakipagdil sa mga demonyo na gustong pumatay sa maharlikang pamilya ay natuklasan at nahuli. Ngunit kamakailan, isang puwersa ang nagbabanta sa kanyang pamilya, na kilala bilang Knights of the Sword Cross. Nais nilang palitan ang kanyang pamilya upang magtrabaho para sa maharlikang pamilya. Kamakailan, ang kanyang mga kapatid na lalaki na nabigo sa kanilang misyon, ay nagpakamatay upang parusahan ang kanilang sarili. Noong gabing iyon, pagdating ni Marbles sa kwarto ni Wisteria, sinabi niyang isa siyang demonyo na walang gaanong alam sa mga tao, kaya kung may problema man ito, dapat niyang sabihin sa kanya. Tuwang-tuwa si Wisteria at pumayag. Biglang pumasok si Nebrius sa kwarto at pinaalalahanan ang dalawa na umalis kaagad. Sa silid ni Diana, lumitaw ang 4 na tauhan ng Sword Cross Commander. Ang lalaking may hawak ng scythe ay gustong kunin ang kanyang ulo, ngunit pinigilan ni Nebrius at pinalipad palabas. Samantala, binuhat ni Marbles si Wisteria palabas ng mansyon. Malaki ang pakiusap ni Wisteria kay Marbles dahil gusto niyang masaksihan ang lahat. Pumayag naman siya dahil akala niya ay matatapos na ang lahat. Sa hula niya, nag-iisang tinalo ni Nebrius ang 4 na Knights of the Sword Cross. Biglang lumitaw ang mga light swords at sumugod kay Diana, ngunit ginamit ni Nebrius ang kanyang katawan para harangin silang lahat. Ang mga espadang iyon ay pag-aari ng commander ng Sword Cross. Sumugod ang commander, pero okay pa rin si Nebrius. Mahinahong hinugot ang mga espada sa katawan para salakayin ng commander, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi nasaktan ang commander. Nakikita ng commander si Nebrius na hindi nakakahanga. Kinuha niya ang espada at inatake si Nebrius. Natigilan si Marbles nang makita niyang na-overpowered si Nebrius. Sumugod siya para samplein si Nebrius sa mukha at sumigaw, "Bakit mo hinahayaang matalo ka ng isang tao?" Ipinaliwanag ni Nebrius na hindi tao ang knight, ngunit walang pakialam si Marbles. Hindi inakala ng commander na may darating pang demonyo. Napatingin siya sa dalawa na nagtatalo at tinanong kung magkaibigan ba sila. Parehong galit at sabay-sabay na inatake ang commander, ngunit hindi nasaktan ang commander. Parehong napagtanto ni Marbles at Nebrius na napakalakas ng commander na ito, ngunit ibinaba ng commander ang kanyang espada at sinabing gusto niyang makipag-ayos sa head ng pamilya ni Diana upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ayon sa pinag-usapan noon, ngayon ang araw na pupunta si Diana at ang kanyang kapatid upang makipag-ayos sa commander. Gayunpaman, ang kanyang mga kapatid na lalaki ay nagpakamatay na lahat noon, kaya't kinailangan ni Nebrius na itago ang kanyang sarili bilang kapatid ni Diana. Sa pagkakataong ito, sumama na rin sa kanila sina Marbles at Wisteria. Nagpanggap si Marbles bilang isang lingkod ng pamilya Black Bell. Pumunta sila sa isang hardin ng bulaklak upang salubungin ang commander. Nagulat si Marbles na napakahusay kumilos ng hangal na si Nebrius. Sinabi ng commander na hiniling ng Reyna na sirain ang pamilya ng Black Bell dahil hindi nila natapos ang kanilang misyon, at patuloy na nangyayari ang mga pagpatay. Iniisip ng commander na matutulungan niya ang pamilya ng Black Bell na makatakas sa sitwasyong ito, ngunit sa kondisyon na dapat kansilahin ni Diana ang lahat ng kontrata sa mga demonyo at sa kanyang pamilya. Agad namang tumutol si Diana, ayaw niyang mamuhay sa awa, kaya kung gusto ng royal family ng digmaan, handa siya. Nauwi sa kabiguan ang negosasyon. Nagpadala ng hudyat ang commander kay Snow, na pinatambang siya sa daan, upang mapatay niya si Diana. Ang pag-iisip ni Snow na ang pamilya ng Black Bell ay hindi masamang tao, at na si Diana ay kasing edad ni Wisteria ay lalong nagpaalinlangan sa kanya. Nasa range na ang karwahe, sinadyang sumablay ni Snow at babalik sa guild para umamin sa pagkabigo.
Pagkabalik sa mansyon, sinabi ni Marbus na hindi siya makikialam, at pagmamasdan ang kanilang labanan mula sa malayo. Pareho nilang napagtanto na si Diana ay nagplanong mamatay sa labanang ito, dahil ang amoy ng naghihingalong kaluluwa ay hindi mapaglalabanan. Binigyan niya din ng bakasyon ang lahat ng katulong, para hindi sila mahuli sa labanan, iyon ang nagustuhan ni Nebrius sa kanya. Sa gabi, habang papalapit sa mansyon ang hukbo ng kaaway, inihanda ng dalawa ang kanilang sarili. Akala nila ay inilikas na ni Marbus si Wisteria, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa kastilyo pa rin si Wisteria. Sinabi ni Wisteria na ayaw niyang mamatay ang kanyang kaibigan. Dumating din si Marbus na ikinagulat ni Nebrius. Sinabi niya na dahil determinado si Wisteria na manatili, wala siyang pagpipilian. Sinabi ni Marbus na paprotektahan niya sina Diana at Wisteria. Gusto niyang tamaan ni Nebrius ang commander na iyon ng buong lakas. Hindi pinansin ng commander si Nebrius at nagmadaling salakayin si Diana. Agad siyang napaatras ni Marbus gamit ang mahika ng hangin. Sinenyasan ng commander ang kanyang mga alipores na buksan ang bakal na kulungan. Isang babae ang lumabas, siya ay si Astaroth, isa sa 13 Calamites ng Wasteland. Siya ang naikwento na pinatay ng Knights of the Sword Cross. Agad siyang sumugod upang salakayin sina Marbus at Nebrius at sinunod ang utos ng commander. Kinawakan siya ni Marbus at tinanong kung bakit siya nasa panig ng tao. Tulad ng nangyari, pagkatapos mahuli si Astaroth, siya ay pinahirapan at pinilit na makipagkontrata kay Commander Saul Adams. Habang si Marbus ay nahuli, inilunsad niya ang isang balahibo kay Diana, ngunit pinigilan ng pangalawang demonyo kung saan nakipagkasundo si Diana. Itinaas ni Commander Saul ang kanyang braso at sinunog ang mansyon ni Diana. Nakatayo siya doon na naguguluhan, inaalala ang mga alaala niya kasama ang kanyang pamilya doon. Sinabi ni Wisteria na ngayong nasa tabi niya palagi si Nebrius, habang nabubuhay siya, hindi mamamatay ang pamilya Blackbell. Inutusan ni Commander Saul ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Diana. Tumakbo si Nebrius kay Diana ngunit hindi siya nakarating sa oras, humiga siya sa mga bisig ni Nebrius at nagpasalamat sa kanya sa palaging nasa tabi niya. Natapos ni Commander Saul ang kanyang misyon at planong umalis, ngunit hindi niya inaasahan na lubos niyang nagalit si Nebrius. Sinabi ni Marbus kay Nebrius na huwag tanggalin, wala nang babalikan para doon. Walang pakialam si Nebrius at gusto lang niyang patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Sinira niya ang kwintas na pumipigil sa kanyang kapangyarihan, at inihayag ang kanyang tunay na anyo, ang geological calamity. Ang mga kabalyero ay patuloy na nagpaputok ng mga artillery sa kanya, ngunit walang epekto. Tumalon si Commander Saul para sumalakay, ngunit agad siyang kinagat ni Nebrius. Sinabi ni Wisteria kay Marbus na naririnig pa rin niya ang tibok ng puso ni Diana. Mabubuhay siya kung magagamot siya. Kung buhay si Diana, buo pa rin ang kontrata niya kay Nebrius, iyon ang maaaring maging susi para matigil siya. Tumitaw si Commander Saul, na ikinagulat ni Marbus nang muling mag-regenerate ang kanyang katawan. Nag-aalok siya na makipagtulungan kay Marbus para pigilan si Nebrius. Inutusan niya si Astaroth na dalhin si Diana sa kampo para sa paggamot. Sinabi ni Marbus na kailangan niyang ilabas ang parehong kapangyarihan gaya ni Nebrius upang pigilan siya, at si Wisteria ang magiging susi sa pagtulong sa kanya na kontrolin ang kapangyarihang iyon. Gayunpaman, ang pagpapakawala ng kanilang kapangyarihan ay maglalagay sa panganib sa kanilang dalawa, ngunit hindi nagdalawang isip si Wisteria at agad na pumayag. Tinanggal niya ang singsing sa buntot ni Marbus para pakawalan ang kapangyarihan nito. Agad na pinalibutan ng apoy si Wisteria. Narinig niyang tumatawag si Marbus at lumapit siya para hawakan ang kamay nito. Dahil doon, nagbago si Marbus sa ibang anyo nang hindi nawawala ang kanyang kamalayan. Siya ay sumugod patungo kay Nebrius at naghanda sa pag-atake sa kanya, ngunit tila hindi siya lubos na matutulungan ni Wisteria na kontrolin ang kapangyarihang ito. Binato ni Nebrius si Wisteria, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Snow sa oras. Itinuon ni Wisteria ang kanyang isip sa paghahanap ng mas malalim sa kadiliman. Nakahanap siya ng isang staff na makakatulong kay Marbus na patatagin ang kanyang kapangyarihan. Si Marbus ay nagpakawala ng isang impyernong sibat na tumama kay Nebrius, na nagpatumba sa kanya. Gayunpaman, nagawa pa ring tumayo ni Nebrius na parang walang nangyari. Gayunpaman, si Nebrius ay nakatayo ng hindi na nagagalit. Nahulaan ni Wisteria na nararamdaman pa rin ni Nebrius at Diana ang koneksyon ng isa't isa sa loob ngayon. Kailangan nilang mapanatili si Nebrius ng mas matagal hanggang sa magkamalay si Diana, ngunit halos nasa limitasyon na si Wisteria na nagsusuka ng dugo. Samantala, inoperahan si Diana para matanggal ang bala. Nanaginip siya, nakausap si Nebrius, at nagising.
Upang maiwasang salakayin ni Nabreus ang kalapit na nayon, lumikha si Marbus ng isang higanteng pader ng apoy upang harangin siya, na naging dahilan upang mawala ng maraming enerhiya si Wisteria. Sa oras na ito, dumating si Diana at nakita si Nabreus na nababaliw, na nagpalungkot sa kanya. Sinabi sa kanya ni Marbus na ituon ang kanyang isip sa paghahanap ng susi sa loob ni Nabreus upang patatagin ang kanyang enerhiya. Sinimulan ni Diana na ituon ang kanyang kalooban at pumasok sa hindi kilalang mundo. Dito, nakita niya ang kanyang mga kapamilya. Lumapit ang kapatid niya at may ibinigay sa kanya, iyon ang susi. Lumilitaw si Nabreus sa likod niya at natutuwa na natagpuan niya ito. Si Nabreus ay bumalik sa kanyang normal na anyo, na nagpasaya kay Diana. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Wisteria ang kanyang pagbabantay dahil nakita niyang paparating si Commander Saul. Nagulat si Saul na nakikita niya siya kahit bulag siya. Sinabi ni Saul na siya ay isang tao, ngunit noong siya ay bata pa, nakatagpo siya ng isang demonyong may 3 mata. Tinanong siya ng demonyo, mayroon ka bang mga hiling na gusto mong makuha? Sumagot si Saul na gusto niyang maging pinakamalakas sa lahat, at bilang resulta, hindi siya tumatanda o namamatay, at habang lumalaban siya, lalo siyang lumalakas. Labis na nagulat si Marbus dahil walang katumbas na presyo ang maaaring ibigay niya doon. Sinabi ni Nabreus na kung hindi mamatay si Saul, papatayin niya ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan. Nang marinig iyon, agad na nakipagkasundo si Saul kay Nabreus. Ire-report niya sa Reyna na patay na si Diana at makikipagtalo para sa pagpapanumbalak ng bahay ng karangalan ng Black Belt. Sa isang daungan ng dagat, 2 demonyo ang nag-uusap sa isa't isa. Ang pangalan ng lalaking ito ay Dantalion. Nainas siya sa kasalukuyang buhay niya at gusto niya ng mga dramatikong laban, kaya nakipagkontrata siya sa isang tao. Ang isa pang demonyo, na nagngangalang Scythree, ay hindi pa rin alam kung ano ang gagawin sa boring na buhay na ito. Matapos matuklasan ni Commander Saul na itinatago ni Snow ang katotohanan tungkol kay Wisteria, nasuspinde si Snow sa tungkulin sa loob ng ilang panahon. Bumalik siya sa London para magpahinga. Pumunta si Snow sa isang kafe upang makipagkita sa 2 kaibigan mula sa kanyang panahon sa larangan ng digmaan. Ang pangalan ng batang may isang mata ay Luther, at ang pangalan ng isa pang lalaki ay Watson. Nang matapos ang party ay umuwi na silang 3. Ngunit may naramdamang kakaiba si Snow kay Luther, kaya inistok niya ito. Itinutok niya ang baril at tinanong si Luther kung bakit siya sumama sa mga demonyo. Inihayag ni Scythree ang kanyang tunay na anyo, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isa sa 13 Calamites ng Wasteland. Ipinakilala rin niya si Dantalion, na nakipagkasundo kay Luther. Ang layunin ni Luther sa appointment na ito ay makuha si Snow. Nabalitaan ni Kapitan Tokonami na hindi pa bumabalik si Snow, kaya nag-alala siya at tumakbo para hanapin siya. Nagising si Snow, at nasa isang maliit na kwarto siya. Lumapit si Scythree at tinanong siya kung gusto niyang makipagkontrata sa kanya. Kamakailan lamang, nakita niya na ang mga Calamite ay lahat ay pumirma ng mga kontrata sa mga tao, na naging dahilan upang ma-curious siya. Samantala, magkasamang nagpipiknik sina Wisteria at Diana sa Lake District. Sinabi ni Marbus na tinutumbok ng maraming puwersa si Wisteria, kaya pumunta siya rito para hanapin si Scythree, para hiramin ang kanyang Mist Incense Berber para matulungan si Wisteria na mag-disguise. Naghanda si Diana ng maraming pagkain para sa paglalakbay na ito. Sinabihan ni Wisteria si Diana na dalhin siya sa banyo, at hindi nila sinasadyang makatagpo si Scythree. Sinabi ni Scythree na si Snow ay nasa kanyang lugar. Hiniling niya kay Wisteria na palayain si Marbus at bumuo ng bagong kontrata sa kanya. Bago siya matapos magsalita, nagmamadali sina Nabreus at Marbus para makialam sa kanyang usapan. Nag-transform si Scythree sa kanyang tunay na anyo. Gustong hiramin ni Marbus ang Mist Incense Berber ni Scythree, ngunit sinabi ni Scythree na ipinahiram niya ito kay Dantalion. Ibinigay ni Scythree kay Wisteria ang kwintas na madalas suotin ni Snow, at tinanong kung sino ang pipiliin niya kina Marbus at Snow. Samantala, hinahanap ni Tokonami si Snow nang makakita siya ng purple na hamog. Hinihintay siya nina Luther at Dantalion na makapasok sa lugar. Walang makikita ang mga tao sa labas kapag nasa loob sila ng hamog na nilikha ng Mist Incense Berber. Bagamat si Luther ay nalaslas ni Tokonami sa binti, hindi siya nakaramdam ng anumang sakit at ipinagpatuloy ang laban. Nakatayo sa malapit si Dantalion, tuwang-tuwang nanunood sa kanilang labanan. Hindi siya makikialam at patuloy na mag-e-enjoy. Isa sa mga nasasakupan ni Tokonami ang sumugod sa hamog at binaril si Luther. Galit na galit si Dantalion dahil pinutol ng knight ang kasiyahang iyon. Nang malapit na niyang sirain ang knight na iyon, sinugod ni Tokonami ang pag-atake ni Dantalion, na nasugatan hanggang sa nawala ng malay.
Sa oras na ito, sinabi ni Wisteria na hindi siya pipili, ngunit ililigtas ang kanyang kapatid. Natawa si Scythree sa sagot niya at umalis na. Sumakay silang apat ng tren pabalik ng London at naghiwalay ng landas doon. Sinabi ni Marbus na hindi niya matutulungan siyang makialam sa usaping ito. Naiintindihan din ito ni Wisteria, at sinabing hihingi siya ng tulong sa isang sikat na detective. Saan man sa London, maraming tao ang pinagmumultuhan ng mga demonyo. Ang mga ito ay sanhi ni Scythree at Dandelion. Kinahanap ni Wisteria ang kinaroroonan ng detective kahit umuulan. Napansin ni Marbus na tila nag-mature na si Wisteria kumpara noon. Tumakbo si Watson, at sinabing malapit siya sa apartment ng detective, kaya tutulungan niya siya. Biglang sumulpat si Scythree at nilagyan ng pabango ang katawan ni Wisteria na umaakit sa mga sinasapian ng demonyo. Natakot si Watson, kinuha si Wisteria, at tumakbo palayo. Tumawag si Wisteria ng tulong kay Marbus. Agad na nagpakita si Marbus at natalo ang lahat ng mga taong sinapian. Nagalit si Scythree nang makialam si Marbus sa kanyang mga gawain. Ang ibang mga demonyo ay nakipagkasundo sa mga tao, na nagpaparamdam sa kanya na inabandona siya. Nagdala rin si Scythree ng isa pang high-rankang na demonyo, sinapian nito ang katawan ni Takanami. Nang makita ang mataas na demonyo, binuhat ni Marbus si Wisteria, at tumakbo palayo. Bagamat napakalakas ng mga Calamite, 70% ng kanilang kapangyarihan ay selyado, kaya't wala silang laban kina Takanami at Scythree. Sinabi ni Wisteria na aalisin niya ang selyo sa kanya. Tinanggal niya ang singsing sa kanyang buntot, na ikinagulat ni Scythree at Dandelion. Hindi sila makapaniwala na kakayanin ng isang tao ang kapangyarihan ng isang Calamite, isang bagay na tanging ang kanilang master ang makakagawa. Sinugod ni Scythree si Wisteria, at nasugatan ng mga espadang apoy ni Marbus. Naabot ni Wisteria ang limitasyon ng kanyang pagtitiis at bumagsak. Sinamantala ni Takanami ang pagkakataong ito para sumugod sa pagsalakay kay Marbus, ngunit napahinto siya nang makita ang kwintas ni Snow. Agad na binuhat ni Marbus si Wisteria at tumakbo palayo. Hinarang ni Scythree ang kanilang dinadaanan, at tumawa ng malakas, ngunit biglang sumulpat si Commander Sol at pinutol ang isa sa kanyang mga pakpak. Alam niyang pinag-eksperimentuhan si Snow ni Scythree, kaya galit na galit niya itong pinahirapan. Si Dandelion na nanunood sa malapit ay gumagamit ng Mist Incense Burber para iligtas si Scythree. Sa sandaling ito, sobrang nasasaktan si Snow dahil ang kanyang katawan ay pinapasok ng mga demonyo. Samantala, iminungkahi ni Takanami na makipagtulungan kay Commander Sol upang sirain si Marbus. Alam ni Commander Sol na ito ay isang masamang hakbang, ngunit walang ibang paraan. Galit na hinati ni Marbus ang lupa at sinabing ang mga tao ay mayabang. Binigyan sila ng kapangyarihan ng mga demonyo at inakala nilang sa kanila iyon. Nag-transform siya sa calamity form at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa harap nila. Sinabi niyang ayaw niyang makipaglaban ngayon, at sinusubukan lang niyang tulungan si Wisteria na iligtas si Snow. Nagpaalam din si Takanami kay Commander Sol at umalis. Kinaumagahan, nagising si Wisteria. Gusto niyang ipagpatuloy ang paghahanap kay Snow, ngunit hindi pa rin siya ganap na nakaka-recover. Dinala ni Watson ang detective na si Sherlock Holmes. Agad niyang tinitigan si Wisteria, at nakita niyang kanina lang ay itinulak nito ang sarili dahilan para mapagod ang katawan nito. Kahit wala siyang nakikitang demonyo, nahulaan niyang nandito si Marbus at gusto siyang makausap. Si Marbus ay nagpapakita ng kanyang sarili upang kausapin siya. Naniniwala si Sherlock Holmes na mayroong isang demonyo na may kakayahang itago ang ilang mga lugar mula sa pangunawa ng tao. Ang kapangyarihan nito ay nagiging imposible para sa kanila na mahanap si Snow. Sinabi ni Sherlock sa kanila ang lokasyon na pinaghihinalaan niya. Agad na pumunta si Marbus sa lokasyon na binanggit ni Sherlock. Dumating sina Dandelion at Luther at nakikita si Marbus dito. Nagulat sila nang mahanap sila ni Marbus. Ipinaalam ni Dandelion kay Marbus na malapit na nilang sirain ang Swordcross Knights, ngunit walang pakialam si Marbus. Gusto niyang ibalik si Snow para hindi na malungkot si Wisteria, pero sinabi ni Luther na ginawa niyang demonyo si Snow, at huli na para iligtas siya. Galit na sumugod si Marbus at sinuntok si Dandelion sa mukha. Tuwang-tuwa si Dandelion sa labanang ito. Nagmamadali siyang umatake at tinulak pabalik si Marbus. Ang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang demonyo ay nagpasigla kay Luther. Nakita niya ang excitement sa mukha ni Dandelion, at naalala niya ang araw na umuwi siya. Nawala ang kanyang memorya at hindi na niya maalala ang sinuman sa kanyang pamilya, na nagparamdam sa kanya na malayo siya sa kanila. Pagkatapos ay lumitaw si Dandelion at nagustuhan niya ang pagkatao ni Luther kaya nakipagkasundo siya sa kanya. Nakita ni Marbus ang pagsasamahan ni Dandelion at Luther ay katulad ng sa kanyang sarili at ni Wisteria.
Sa sandali ng pagkagambala, nahuli siya ni Dandelion. Nabalian ni Dandelion ang isa sa mga sungay ni Marbles, dahilan para mawalan ito ng balanse. Ang mga sungay ng demonyo ay may function ng circulating power, at si Marbles ay hindi na makakabawi sa loob ng maikling panahon. Pero ayaw niyang sumuko, dahil kung hindi niya ililigtas si Snow, malulungkot si Wisteria. Patuloy siyang sumugod para salakayin si Dandelion at naputol ang natitirang sungay niya. Sa kabutihang palad, lumitaw si Nabreus upang iligtas si Marbles mula sa panganib. Sa parke, gustong malaman ni Nabreus kung ano ang sasabihin ni Marbles kapag nakita niyang muli si Wisteria. Sumagot si Marbles na gagawin niya rin ang ginawa ni Nabreus nang mawala ang pamilya ni Diana. Sinabi niya na tinulungan niya noon sina Diana at Nabreus, kaya hiniling niya sa mga ito na tulungan siya sa pagkakataong ito. Kinabukasan, umuwi si Marbles at agad na dinala si Wisteria. Sasamahan daw niya ito sa pamamasyal ngayon. Hinawakan ni Wisteria ang kamay niya at tinanong, naging demonyo na ba si Snow? Sinabi sa kanya ni Marbles ang lahat. Gayunpaman, nais pa rin ni Wisteria na makita ang kanyang kapatid. Samantala, nag-uusap sina Dandelion at Luther nang inatake sila ng Sword Cross. Ngunit ligtas pa rin sina Luther at Dandelion dahil maraming sundalo ang hindi nakakakita ng mga demonyo. Sinabihan sila ni Commander Saul na puntiryahin siya habang siya ay nakikipaglaban. Sumugod siya at pinutol ang isang braso ni Dandelion. Sinabi ni Dandelion kay Luther na tumakbo habang pinipigilan niya si Saul. Pumulot siya ng palakol at ibinato sa mga kawal habang hinahabol si Luther. Sina Luther at Dandelion ay nagsasaya sa pakikipaglaban. Ngunit natamaan si Luther at nagpaalam kay Dandelion. Ngunit ayaw ni Dandelion na mamatay si Luther, kaya ini-activate niya ang Calamity Power at ibinigay ang kanyang susi kay Luther sa mental world. Inalis ni Dandelion ang kanyang power seal. Inutusan ni Commander Saul ang mga sundalo na ilikas ang mga residente, mananatili siya upang pigilan ang mga demonyo. Nagmadali siyang salakayin si Luther at napagtanto na siya ay naging mas malakas. Na-activate na pala ni Dandelion ang moral control. Maaari niyang palakasin ng husto ang lakas ng sarili niyang hukbo, habang kasabay nito ay sinisira ang kalooban ng kaaway na lumaban. Tumilikha si Dandelion ng palakol na humati kay Commander Saul sa dalawa, at lumikha ng ulan ng mga espada upang patayin ang mga sundalo. Nang papatayin na ni Dandelion si Lucia, nakabawi si Saul sa oras upang pigilan siya. Sinabi niya kay Lucia na iligtas ang mga survivors. Takot na takot siya, ngunit nagtiwala kay Commander Saul kaya mabilis siyang umalis. Walang balak si Dandelion na iligtas siya at ihahagis na sana ang palakol, ngunit pinigilan siya ni Marbles. Nilabag ni Nabreus at Marbles ang mga batas ng mga demonyo para iligtas ang isang tao. Naabot na ni Luther ang limitasyon ng kanyang pagtitiis, kaya kinuha siya ni Dandelion. Nagulat si Saul na ang isang demonyong tulad ni Marbles ay nagpoprotekta sa mga tao. Samantala, isinasagawa na ang plano ni Scythree na sirain ang Sword Cross. Maraming mga demonyo ang nakapalibot sa punong tanggapan ng Sword Cross. Habang wala si Commander Saul, pinamumunuan ni Deputy Commander Ibera ang lahat. Inatake ng mga demonyo ang pasukan sa hilagang unang palapag. Laking gulat nila nang maging demonyo si Tokonami. Inutusan ni Ibera na pasabugan ang lugar. Gayunpaman, ginamit ni Dandelion ang kanyang katawan para protektahan sila. Balak ni Ibera na labanan sila. Tumahok din si Astaroth sa labanan. Nag-transform siya sa kanyang anyo ng demonyo at naglabas ng mga balahibo. Sinasamantala niya ang kanyang kakayahang lumipad para makaiwas sa mga pag-atake ni Tokonami. Sinamantala ni Ibera ang kahinaan ni Tokonami, at nagmadaling saksakin siya, ngunit mabilis na nakabawi si Tokonami. Sumugod si Astaroth at pinutol ang braso at sungay ni Tokonami, dahilan para may tumbo siya sa sakit. Sumugod si Luther para salakayin si Ibera, dahilan para dumugo ang kanyang lumang sugat. Sinubukan ni Ibera na mag-counter-attack, ngunit naitulak siya ni Dandelion. Ito ay nagpapaalala kay Ibera ng nakaraan. Isang beses, si Ibera at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nangangaso ng mga demonyo at nakilala si Saul, natuklasan ng kanilang aparatong pagsukat ng kapangyarihan ng demonyo na si Saul ay nagtataglay ng kapangyarihan ng mga demonyo. Patuloy silang sumugod upang salakayin si Saul, ngunit mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat. Patuloy nilang sinalakay si Saul hanggang sa sila ay napagod, habang si Saul ay nanatiling walang pinsala. Sinabi ni Saul kay Ibera na gusto niyang sumali sa Sword Cross para sirain niya ang demonyong gumawa sa kanya na walang kamatayan. Hiniling sa kanya ni Ibera na tanggalin ang kanyang helmet. Nakita niyang bata pa si Saul, kaya tinanggap niya ito sa Sword Cross at tinuruan siya. Napakabilis, naging commander ng Sword Cross si Saul.
Bumalik sa kasalukuyan, napakahusay pa rin ang pakikipag-ugnayan ni Astaroth kay Ibera para lumaban at magdepensa. Naramdaman ni Luther na tumatagal ito ng sobrang tagal, kaya binitawan niya ang power seal kay Dandelion. Si Wisteria ay papunta sa Sword Cross at naramdaman niyang may masamang nangyayari. Si Commander Sol ay labis na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Ibera at nanalangin para sa kanya. Si Ibera at Astaroth ay walang laban para kay Dandelion nang ang kanyang kapangyarihan ay pinakawalan. Nang tatapusin na ni Luther si Ibera, nabawi ni Takanami ang ilang motibasyon at nagmamadaling itulak si Luther. Natuwa si Ibera na tao pa rin si Takanami. Hiniling niya kay Astaroth na alisin si Takanami sa lugar na ito, plano niyang mamatay kasama sina Luther at Dandelion. Nakita ni Commander Sol ang maraming demonyo na nagtitipon sa punong tanggapan. Nahulaan ni Wisteria na gumamit si Scythree ng pabango para makaakit ng mga demonyo. Humingi si Sol ng tulong upang sirain ang amoy. Nag-alinlangan si Marbles, ngunit pumayag. Sa loob ng basement, ipinakita sa kanila ni Ibera ang napakaraming pampasabog na itinago niya. Sinusubukang tumakbo ni Sol sa lugar ni Ibera. Si Ibera lang ang kumikilala sa kanya bilang isang normal na tao, ngunit huli na ang lahat. Sa harap niya ay isang napakalaking pagsabog. Papasok na silang apat sa gubat nang makita nila si Scythree na may hawak na banga na may pabango. Nararamdaman ni Wisteria ang presensya ni Snow, ngunit hindi na siya tao. Sinabi ni Scythree na si Snow ay naging isang demonyo at nakipagkasundo sa kanya. Dahil sa koneksyon na iyon, nailabas din ni Scythree ang kanyang selyadong kapangyarihan. Biglang nahimatay si Wisteria at nagising sa lungsod ng London. Lumilitaw si Scythree at sinabi na ito ay isang mundo na nilikha mula sa kanyang mga alaala. Ngunit ang espesyal na bagay na nasa mundong ito, lahat ay napupuot sa kanya at gustong patayin siya. Sa tuwing mamamatay siya, babalik siya sa kanyang orihinal na lugar. Ang isang araw sa mundong ito ay ilang segundo lamang sa totoong mundo. Nang matapos siyang magsalita ay nawala na siya. Nilibot ni Wisteria ang lungsod at tumingin sa salamin. Nahulaan niya na nilikha ni Scythree ang mundong ito batay sa mga alaala ni Snow, dahil hindi niya alam ang maraming bagay na tulad nito sa London. Gusto niyang hanapin si Snow sa mundong ito, kaya nagpunta siya sa Sword Cross, ngunit na-interpret bilang isang demonyo at pinatay. Sa oras na ito, nagtutulungan sina Marbles at Nagrius ngunit hindi pa rin natalo si Snow. Tinawanan sila ni Scythree at nagpatuloy sa mundo ng panaginip para makita si Wisteria. Ilang taon na ang lumipas sa mundong ito, hindi inaasahan ni Scythree na hindi babagsak si Wisteria kundi lalakas pa. Sa nakalipas na ilang taon, nakaranas siya ng maraming pagkamatay, ngunit hindi pa rin sumuko sa paghahanap kay Snow. Nahanap niya ang bahay na tinitirhan nila ni Snow noong mga bata pa sila. Dito, nakita niya ang manika na minsang ibinigay sa kanya ni Snow. Biglang may umalangaw na boses, may lumabas na demonyong may boses ni Snow, tumatawag sa kanya. Sinabi ng demonyo na alam niya ang lahat ng nakaraan ni Snow. Sinasabi niya sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ni Snow. Dati, ibinente ni Snow ang sarili sa pagkaalipin para kumita ng pera para mapangalagaan ang kanyang kapatid na babae at ina. Siya ay brutal na pinagsamantalahan para sa kanyang paggawa, hanggang sa labis na kinasusuklaman niya ang may-ari ng lupa, isang demonyo ang nagpakita upang tulungan siyang sunugin ang mansyon na yon. Habang si Snow ay labis na nasa sabik, si Takanami ay dumating upang sirain ang demonyong iyon. Inimbitahan ni Takanami si Snow na sumali sa Sword Cross at nangakong hahayaan siyang umuwi mamaya. Ngunit nang umuwi si Snow, nabalitaan niyang kinidnap si Wisteria. Araw-araw, hinahanap siya ni Snow, ngunit pinili niyang manatili sa tabi ni Marbles. Nagalit ang demonyo at inatake siya. Sigurado si Wisteria na hindi niya kapatid ang demonyo dahil hinding-hindi kikilos si Snow ng ganoon. Tatapusin na sana siya ng demonyo, nang bigla siyang tumigil. Sumakit din ang ulo ng Snow na nasa labas. Napagtanto ni Wisteria na ang sanhi ay ang manika na ito. Hanggat kaya niyang talunin ang demonyong ito, maililigtas niya si Snow. Tinawag niya ang pangalan ni Marbles ng buong determinasyon. Dahil doon, nakakapag-teleport si Marbles sa mundo ng panaginip. Agad niyang winasak ang demonyo para iligtas si Snow. Nagalit si Scythree dahil naudlot ang kanyang plano. Dinala niya si Marbles sa mundo ng kanyang mga alaala. Tinanong niya si Marbles kung naaalala niya ang kanyang master. Napakaraming oras na ang lumipas na hindi na matandaan ni Marbles nang malinaw ang mukha ng kanyang master. Sinabi ni Scythree na ang kanilang master ay may mga kapangyarihan na maihahambing sa kung ano ang kanilang ginagamit ngayon, at sila ay kanyang mga estudyante, nakita niya ang potensyal sa kanila. Binigyan siya ng mga awtoridad noong panahong iyon, na nangangahulugang mayroon silang tahanan, ngunit ang malaking kapangyarihan ay nagbubunga ng takot at poot.
Hindi nagtagal ang kapayapaan, at sila, ang kanyang mga estudyante, ay pinatay lahat. Siya ay dinaig ng puot at nanatili ang kanilang mga kaluluwa sa mga demonyo. Sa proseso, siya ay naging avatar ng kanyang mga sumpa, ang tatlong mata na demonyo. Dahil ang lahat ay naparito upang tawagin siya, si Scythree ay napupuot kay Marbles dahil nakalimutan niya ang kanyang master. Gumagamit siya ng mga ilusyon para pahirapan ang isip ni Wisteria. Inilabas ni Marbles ang kanyang kapangyarihan at nagmamadaling suntukin si Scythree sa mukha. Aminado siya na maaaring dumating ang araw na makakalimutan din niya ang mukha ni Scythree. Si Wisteria ay malamang na walang pagbubukod, sinuman, ngunit ang mga alaala at emosyon na naranasan niya kay Wisteria ay palaging mananatili. Nakaramdam ng inip si Scythree at dito natapos ang lahat. Bumalik siya sa dating lawa para matulog. Bumalik si Marbles sa totoong mundo at nalaman na bumalik sa normal si Snow. Gayunpaman, hindi pa ito natatapos. Matapos ang kakilakilabot na pagsabog, nagising si Luther at ligtas pa rin dahil naprotektahan siya ni Dandelion. Dumating sina Marbles at Wisteria para makipaglaban. Parehong sinira ng mga Calamite ang Power Seal at sumugod na lumaban. Noon pa man ay gusto ni Luther na makipaglaban kay Snow. Itinumbo ni Snow si Luther, ngunit nag-alinlangan ng walang pagbaril. Gumawa si Marbles ng isang malaking Hell Spear upang salakayin si Dandelion, na naglagay kay Wisteria sa ilalim ng matinding presyon. Sigaw ni Dandelion at patuloy na nilabag ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Nagpaulan siya ng Arrows of Darkness kay Wisteria, sa kabutihang palad, dumating si Nabreus sa oras upang iligtas siya. Inilabas din ni Diana ang mga limitasyon ng kapangyarihan ni Nabreus para tulungan si Marbles. Aakitin ni Nabreus ang atensyon ni Dandelion, at ihahatid ni Marbles ang nakamamatay na atake. Hinawakan ni Wisteria ang kamay ni Marbles at sinabing maaari pa siyang magpatuloy. Sa oras na ito, dumating si Commander Sol at ang kanyang mga kawal upang suportahan sila. Malapit nang maabot ni Dandelion ang kanyang limitasyon at malapit nang ilabas ang kanyang ultimate attack. Si Marbles na may tiwala kay Wisteria, lumipad siya, lumikha ng isang giant spear of hell at tinusok ang Arrow of Darkness ni Dandelion. Sinunog ng bumabalot na apoy si Dandelion, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Sa pagtatapos ng lahat, sinabi ni Dandelion ang ilang bagay kay Luther at nawala. Napagod din si Wisteria at nahimatay. Pagkaraan ng mga araw, sinimulang ayusin ng Sword Cross ang lungsod. Nagising si Luther at nakalimutan ang lahat ng kanyang alaala. Masayang nagpiknik ang grupo ni Marbles. Plano nilang hanapin ang may tatlong mata na demonyo na magkasama. May utang na loob sa kanila ang commander, kaya hinayaan niya si Snow na sumama sa kanila.